Hello mga kaloydi. At sinundo ko lang sina Mahal. Galing po sila sa fellowship ng mga women's sa bahay po ng isang kasamahan sa church. At papunta kami ngayong Shoppers para magpa-flu vaccine si Mahal. Bali, ang topic natin ngayon sa upload na to ay magkano ang aming ginagastos sa aming pagre-rent ng bahay dito sa Lloydminster, Saskatchewan, Canada. At habang tayo po ay nagkukwentuhan, ayan po yung view po namin dito ngayon. Nababalutan pa rin ng snow as usual ang Lloydminster. Okay, so kami po ay nakatira sa isa pong townhouse. Kung tawagin po yung community namin ay Bray Hills. Nagtataka nga lang ko ba't nakalagay dun sa may harapan ng aming community ay Bray Hills Condominiums Baka yun yung definition po rito ng ng mga ganong housing. Pero mas common yun kung tawagin ay townhouse. Tatlo siyang magkakadikit na mga bahay. Apat na magkakadikit na bahay po yung tinitiran po namin. Okay, so magkano ang rent? Ang rent po ay 1,600 monthly. Ulitin ko po, 1,600 monthly. At hindi lamang po yun yung aming pong binabayaran. Binabayaran din po namin ang electricity. Okay, kung tawagin po dito yun ay energy. At ganun din po yung heater o tinatawag din nila pong gas. Okay, so approximately nagbabayad kami ng ngayong winter po, winter na po kasi hindi pa official winter pero malamig na. Okay, tumataas na po yung gamit po namin, ang konsumo po namin ng gas. Ganun din ng energy. Sabihin na lang po natin average ay 250 monthly. So 1,600 plus 250 monthly, plus nyo na lang po yun. So 1,850. Okay, libre po ang tubig lang po ang libre po doon. Okay, wala rin po yung kasamang libreng wifi. So kung yung wifi, bukod po yun po na expenses. So ang total po sa pagtira namin sa townhouse na 3 bedroom at meron siyang basement na merong 1 bedroom sa basement. So sabihin na lang natin lahat-lahat ay 4 bedrooms kasama po yung basement. 1,600 sa bahay plus utilities po ay 250. So alam nyo na po, kayo na po ang mag plus kung magkano po ang ginagastos po namin dito sa aming pong housing. At ang tanong, meron pa bang mas mura na pwedeng rentahan po dito? Sa tingin ko po ay meron pang mas mura. Kasi meron po tayong kakilala na, kung ako nagkakamali, ay 900 lang, 2 bedrooms na po yun. So ang sagot po ay depende po. Depende sa pangangailangan ng family nyo. Ilan po ba kayo sa family nyo? O kaya naman ikay pupunta ba dito na ikaw ay mag-isa lang o single? O kaya pupunta kayo dito mag-asawa lang kayo? Siyempre, kung single ka po, ang kailangan mo lang naman siguro ay 1 bedroom. O pwede kang maghanap ng pwedeng tirhan. Usually, kagaya po sa amin, kami po ay may basement. May nakatira po doon kaming isang kasama namin nagre-rent. Kaya yung kinukwento ko kanina na 1,600 yung binabayaran ng bahay, nakakales na kami doon dahil yun po ay parang hindi naman sub-rent kasi kasama namin siya nung kinuha namin yun. Parang ganun, co-renter na lang ang term na pwede kong gamitin. May kasama kami nagre-rent, parang ganun. So sa mga sa mga single lang po yun. Okay, syempre actually pwede rin mag-asawa, wala pa naman silang anak, pwede pa sila sa room na ganun. Okay, kung makakita kayo ng ganong mga bahay, much better. Kasi siyempre, kung mas makakatipid ka, ay mas maganda.
Ngayon, ang isa pang consideration po dyan ay depende po sa location. Pag sinabi pong location, yan ba ay nasa Alberta side o nasa Saskatchewan side? Ano ho? Kasi po ang Lloydminster ay border city, dalawa nakakasakop na provinces, Saskatchewan tsaka po Alberta. So ayon po sa ating mga pakikipag-usap, pagtatanong-tanong, sa ating observation, mas mura ng konti lang naman ang mga pinapaupahan sa Saskatchewan side. Okay, bakit kaya? Ang isang factor na nakita ko dyan ay mas luma ang mga housing sa Saskatchewan side. Okay, ng konti, mga taon, konti lang naman diferensya. Pero sa upa, meron na rin po yung epekto kung mas luma yung bahay kumpara sa mas bago. So yung expansion kasi dito po ay halos dito sa Alberta side. Kung mapapansin nyo, mas maraming mga bagong tayong mga housing dito. So mas mahal ang renta. Bakit? Kasi nandito po ang economic activity sa Alberta side. Nandito po yung mga malalaking mga pamilihan kagaya po ng mga Walmart, Canadian Tire, at kung ano-ano pa po ng mga malalaking establishmento, mga factory, mga industrial area, nandito po yun. Yun, nakaka-apekto po yun sa presyo po ng mga bahay na mga rentahan. Kumbaga, nag-a-apply na po dyan yung mataas yung demand. At isa pa rin kino-consider po ninyo, saan parte kayo ng city titira. Yung meron kasing, sabihin na lang natin, may mga areas din po dito na parang iniiwasan ng iba na doon sila tumira. Anong factor ba't iniiwasan? Meron kasi may mga stigma na baka sa lugar na yon ay merong mga hindi magandang mga nangyayari paminsan-minsan, yung mga sabihin na natin mga criminal activities. Hindi naman perfect po lagi porket nasa Canada ka na ay perfect na zero crime rate po dito. So yung mga ganun po, may mga ganun po factors. Kaya kino-consider po din yun kung saang area ka ng city dapat tumira. But ang overall po na perspective ay okay naman ang mga housing housing situation. Yun nga lang, depende na po yun kung hanggang saan yung kaya nyo pong i-adjust. Kung consider nyo po yung finances po ninyo, kung consider po ninyo yung ilan ang numbers ng family nyo. Okay, kagaya po sa amin, ang isang maganda po ay malapit po yung work ni Mahal sa aming bahay. As in, walking distance na po talaga siya. Parang normal walking ay, kung mapapansin nyo sa mga vlog natin na-upload, lalo po doon sa Facebook, kayang-kaya po talaga siyang lakadin. 7 minutes nandun na. Kung talagang gusto yung lakadin po yan. Kagaya po nito, Safeway, tawag po dito sa area po na to kung saan nagtitipon yung mga establishments, yung common. May Safeway dito, sa pupunta natin may Shoppers, sa kasunod po ay sunod-sunod na po yan yung Superstore, Dollar Tree. Yung mga basic necessity ay nandito po yan nakapwesto sa isang malaking area sa Alberta side. Dahil doon, dito rin po nagtatrabaho yung mga tao sa paligid lang nito. Kaya ang epekto nga ay magmamahal po ang mga upahan ng bahay at presyo ng bahay dito. Okay, so hanggang dito na lamang po yung upload namin sa araw na ito at malapit na rin po kami sa Shopper. Sana po ay patuloy nyo suportahan ang ating munting YouTube channel. Paki-visit na rin po yung ating pong Facebook page. Paki-heart po o paki-react, paki-like, paki-share kung kaya. Okay po. At mag-subscribe po, hit the notification bell, i-follow. At salamat po sa suporta po ninyong lahat.
God bless po, and see you po sa amin pong susunod na upload. Nandito na po kasi kami sa parking area. Bye bye.